Ang bangus, hindi na lang iniihaw, prito o sinigang ang pwedeng iluto. Ang negosyanteng si Ana, sa bangus daw nalambat ang nooy mailap na kita. Ang kanyang produktong bangus, ready to eat at pwedeng mabitbit anytime, anywhere na matakam sa bangus. Nito lamang Hulyo ng kasalukuyan ng maisipan ng dating OFW na si Ana na magnegosyo ng bangus. Nag-work po ako sa Singapore for 11 years. Gusto ko po magkaroon ng sariling negosyo. Kaya naisipan ko pong magbenta na lang ng gourmet. Pero dahil kabi-kabilaan na ang gourmet product sa merkado, naghanap ng kakaibang produkto si Ana. Wala pa po kasing gano'ng nagbebenta ng mga bangus gourmet sa market. Kaya naisipan po namin na bakit hindi na lang bangus yung ibenta namin. Yung una po naming inumpisahan, yung bangus tocino. Kasi mahilig po ako sa tocino. Ang kanyang bangus tocino in a jar, bangus chunks na manamis-namis ang lasa. Kung may kick ang hanap, may spicy version ito. Sumunod po yung bangus sisig. Sa sisig variant naman nila, ang templadong hinimay na laman ng bangus. Match na match ding iulam sa kanin. Tila nagpapagalingan naman ang manamis-namis na lasa ng gata at anghang ng sili sa Bangus Bicol Express. Yung mga tao kasi pag gusto nilang kumain ng sisig, kailangan pa nilang magluto, ang hirap po niyang gawin. Ito pong bangus sisig namin tsaka bangus Bicol Express. Anytime po na gusto nilang mamulutan, gusto nilang mag-ulam ng Bicol Express, pwede na nilang ulamin anytime. Kung bigla namang nag-crave sa rellenong bangus, di na kailangang gumugol ng ilang oras sa paghihimay ng laman at pagtanggal ng tinik. Dahil ang paboritong ulam sa bahay at handa kapag may okasyon na rellenong bangus, instant nang matitikman. Ang relleno ni Ana, nakagarapo na. Dahil nga po magki-Christmas, so nagkaroon kami ng Christmas edition ng rellenong bangus at saka Bicol Express. Ipapasilip ni Ana sa atin kung paano gawin ang kanilang rellenong bangus in a jar. Una munang pinaigahan at pinagmantika ang laman ng bangus. Paraan daw ito para mas lumabas ang natural na lasa ng bangus. Sunod itong igigisa sa bawang at sibuyas. Saka titimplahan ng mga pampalasang asin, pickle relish, paminta at oyster sauce. Sinahugan din ito ng carrots at pasas. Haluin lang habang kumukulo ng nasa 5 hanggang 10 minuto. Hintayin matuyo ang sabaw. Ang diskarte ni Ana, nilalagay na niya ito sa mga garapon, saka isasalang sa autoclave vacuum para mawala ang hangin sa garapon at maiwasan ang mga bakterya upang hindi agad mapanis ang produkto. Matapos ang halos 1 oras, pwede nang ibenta ang rellenong bangus in a jar. Sa kanilang kusina lang daw nagsimula ang negosyo ni Ana. So nag-start lang muna kami ng mga 12 bottles, tapos pinatikim lang namin muna sa mga relatives namin, sa mga kaibigan namin. Bumili kami ng maliit na size na autoclave. Yung puhunan namin, ma'am, siguro kung kasama yung mga small equipment, pumapalo po siya ng mga 15 to 20,000. Pero nung nagpatikim pa lang kami, siguro mga 3,000 lang yon. Ang negosyong nagsimula sa patikim, nakakarating na sa kung saan-saang lugar. Una, nag-start lang kami sa 20 boxes. Then, kinulang po siya. So, in a month, siguro, kami, parang 800 boxes po. 24 na garapon ang laman ng isang kahon. Sa laki ng demand, mabilis lumago ang negosyong bangus in a jar ni Ana. After 2 weeks nung nag-launch kami, nag-decide na po kami kumuha ng pwesto doon sa May Pangasinan. Since doon po kami kumukuha ng mga bangus, nag-decide kaming mag-rent na lang po doon ng kitchen. Ginamit ko yung savings ko. Talagang binuhos ko na lahat doon. Kasi sabi ko, itataya ko na lahat to. Diskarte ang isa sa naging katuwang ni Ana sa negosyo. Naging paraan ito para ang produktong nagsimula sa kusina mas makilala ng madla. Pinasok po agad namin yung distributorship kasi mas magiging malawak po yung market namin. Yung mga distributors na yon, meron din po silang mga resellers. Sa halagang 3,000 piso, pwede na magbenta ng iba't ibang variant ng bangus in a jar ang mga reseller. Yung sa reseller po nasa 10 to 12 bottles and then may free pa po siyang classic alamang bagoong. Marami rin po kami natutulungan, yung mga mangingisda. Yun din po yung isang dahilan kung bakit mas gusto namin sa Pangasinan na lang kumuha ng mga staff para at least makatulong po kami. Marami po kami mabibigyan din ng trabaho.
At kahit na raw maraming kalaban, hindi raw ito inuurungan ng kanyang bangus in a jar. Bago pa lang kami sa market, so maraming mga malalaking brand competitors. Ang naging challenge namin is kung paano namin siya ipopromote sa market. So ang naging technique namin, talagang consistent kami sa pag-post sa social media like sa TikTok, sa Facebook. Nagbibigay din kami ng mga promo like pag bumili ka ng 2 variants, may makukuha kang free. Importante rin daw na matutuhan ang pagpapaikot ng puhunan. May target kami na dapat ganitong amount lang yung papaikutin natin pero yung return niya mas malaki. So ginagawa ko, pag may nagbayad, ibibili ko ng raw materials, then tsaka ko siya ipapaikot. Ganun lang po yung nangyayari. So hindi na po kami naglalabas ng pera. Dahil sa matinik na bangus, naging matinik din daw sa pagkita si Ana. Sa monthly po, nung nag-start kami, nasa 280 to 300,000 po. Nung nagkaroon po ako ng ganitong business, hindi na po ako natatakot na mag-for good talaga dito sa Pinas. Kung katakam-takam ang success ng negosyo ni Ana, tikman na natin kung katakam-takam din ang lasa ng kanya mga lutong bangus. Bicol Express! Kung ano yung nakalagay sa label, yun talaga lasa niya. Masarap! Panalo to! It's about time ang bangus naman magkaroon na iba-ibang flavor. Mag-start muna kayo sa maliit. Kahit maliit lang yung kusina nyo, kung talagang decided po kayong magnegosyo, pwede kayong mag-experiment or pwede kayong mag-try. Basta ang importante po, sinubukan nyo. Huwag matakot o mahiyang magsimula sa maliit para unti-unti ring nakikita at nasusubaybayan ang paglago ng negosyo.